State of the Nation Address o SONA na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ibig sabihin, 5 taon na siyang nakaupo sa pwesto bilang inihalal na presidente ng taong bayan. May mga programang nailunsad na sinuportahan ng publiko, pero may mga natatanggap pa rin siyang pambabatikos mula sa mga ito. Kaya sa huling 3 taon ng administrasyon, ibubuhos pa natin ang lahat-lahat, hindi lamang upang mapantayan, kundi mahigitan pa ang pagbibigay ginhawa sa ating mga kababayan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Maayos na hanap buhay talaga ang mabisang pantiyak laban sa kahirapan at laban sa gutom. Sa ika-4 na SONA noong 2025, yan ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Solusyon pa rin sa kahirapan ang una niyang nabanggit sa ulat nito sa bayan. Kasunod nito ang mga programang nailunsad, kabilang dito ang Sa Bagong Pilipinas Bawat Bayan Makikinabang Initiative, pinalawak na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport to Uplift, Walang Gutom Program at DSWD Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program at paglulunsad ng Benteng Bigas Meron Na at pagpapalakas ng Kadiwa Store sa buong bansa. Pero sapat na ba ito para mapababa ang porsyento ng mahihirap na pamilyang Pilipino, lalo na ang 52% o 72 milyong Pilipino na self-related poverty o inilagay ang kanilang sarili bilang mahirap? Lahat ba ng mga programang ito matutulungan ng mga Pilipino? Ang sagot, iisa-isahin natin. Sa ilalim nito, mas madaling maibababa ng mga lokal na pamahalaan ang tulong sa kanilang mamamayan sa pamamagitan ng Local Government Support Funds o LGSF. Halimbawa ang Quezon City, Taguig, Bulacan, Cebu, Cavite, Laguna, Valenzuela at ibang mga LGUs. Ang mga residente sa barangay na sakop nito makatatanggap ng tig 10 kilong bigas 6 na beses sa isang taon na hahatiin sa 4 na tranche. 4 na tranche kada 2 buwan. Benepisyaryo ng mga ito ay nasa vulnerable sector lamang na tinukoy sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS. Nasa listahan lamang at hindi pa lahat mabibigyan. Pinalawak na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o Uplift, 7.5 million na Pilipino naman ang mabibigyan ng agarang tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito yung mga poor, near poor at low-income household na hahatiin sa 3 kategorya o grupo. Kabilang sa Group 1 ang 3.5 milyong pamilya na 4-piece at walang gutom beneficiaries. Tig 2,000 pisong cash aid ang matatanggap ng mga ito, ngunit isang beses lang. Tinukoy naman ng Group 2 na may kabuuang 2.5 milyong pamilya. Sila yung mga muntik ng maging mahirap o near poor. Mula ang benepisyaryong ito sa 2024 CBMS ng Philippine Statistics Authority o PSA at Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Buwanang 2,000 piso naman ang kanilang makukuha mula July hanggang December. Sa Group 3 naman ibinilang ang 1.5 milyon na manggagawang Pilipino na nasa datos ng SSS na low-income workers at makakatanggap rin sila ng tig 2,000 piso mula July hanggang December, kung saan direkta itong matatanggap sa Land Bank Card o registered e-wallet sa mga matagal ng benepisyaryo ng 4-piece, habang over-the-counter naman sa mga bago pa lamang. Magkaugnay naman ang Walang Gutom Program at DSWD Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPAP program. Pareho itong nakatuon sa pagbawas ng kahirapan, malnutrisyon at involuntary hunger sa Pilipinas. Dati itong food stamp na pinalawak sa pamamagitan ng Walang Gutom Program. Ang food poor families may tig 3,000 pesos food credit kada buwan na maaaring ipambili ng mga masusustansya lamang na pagkain sa mga accredited na tindahan sa pamamagitan ng kanilang Electronic Benefit Transfer o EBT card. Layunin nitong bigyan ng tulong ang nasa 600,000 food poor household ngayong taon at 750,000 sa 2027. Sa pamamagitan din ng EPAP, ang mga ahensyang nagsasagawa ng feeding program sa mga lokal na magsasaka
at mangingisda bumibili ng mga kasangkapan para mabigyan sila ng mataas na kita habang ang napapakain naman nila ay masusustansya kasabay ng pagpapalakas ng ekonomiya na nakakabawas sa kahirapan at kagutuman. Panghuli, ang inulunsad na benteng bigas meron na at pagpapalawak ng mga kadiwa store sa buong bansa. Ayon sa Department of Agriculture o DA, mula nang mailunsad ito noong May 2025, umabot na sa mahigit 12.1 milyon na mga Pilipino ang nakabili ng mas murang bigas. Ang mga ito ay ang mga senior citizens, person with disabilities, solo parents, minimum wage earners, public transport workers, indigent at mga rehistradong magsasaka at mangingisda. Umabot na rin sa 827 na regular outlet ng Kadiwa Store sa buong bansa ang nag-ooperate kung saan nakapag-generate na ito ng 4.4 billion pesos na kita mula July 22, 2022 hanggang July 20, 2026. Habang sa loob ng isang taon, 2.2 billion pesos na kita ng programa na may 121,271 metric tons na bigas ang naipamahagi. Sa lahat ng mga programang inilatag sa nakalipas na isang taon, nananatili pa ring mataas ang bilang ng nagsasabing sila ay mahirap. Nangunguna nilang dahilan ang tumataas na populasyon, pagsirit sa presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi pantay na oportunidad sa trabaho at korap na opisyal. Naniniwala po ba kayo na marami pong mahirap na Pilipino ngayon? Sobrang dami po, ma'am. Kami nga ho rito kahit na anong kayod namin talaga, kulang na kulang pa rin dahil ang taas ng mga bilihin. So talagang naniniwala po ako. Lahat ang bilibin na mahirap. Sobra na siguro pong dami. Padami ng padami, kaya napahirap na pahirap. Ang sabi kasi nila na may mga TV baka na TV tayo. Bukap daw po, ganun daw po. Diba? Marami na daw po yung dahil nahihirapan ng mga tao dahil dahil po sa mga namumuno. Sobrang mahal ng mga bilihin. Tapos yung mga sahod, yung mga magkano lang din ang sahod, magkano yung minimum. Unang-una, maraming population yung Pilipinas, 'di ba? Ngayon yung iba naman mga tamad. Hindi nila kayang mabuhay na yung iba umaasa sa ayuda, ganun. Siyempre yung iba, walang trabaho. Mahirap yan. Ang hirap din maghanap ng trabaho sa gobyerno kung hindi ka graduate. Paano makapasok? May anak ng mga mahihirap, at dami, bilis. Ngayon, dalagito lang, bukas naman, papalitan na naman ng mga liliit. Mga magulang na may tsambat-tsambar lang din. Ano pang mangyayari yan? Yung mga toro, pag lumaki yan, mahirap din yan. Kaya dumadami ang mahirap talaga. Talaga naman mahirap ang mga Pilipino ngayon Panahon na ngayon sa hirap na sa mga trabaho, ganun. Siguro kulang sa may trabaho. Parehas ko walang trabaho. Sa lagay ng bigas, ulam. Ibibili mo na lang ibibili mo pa ng bigas. Magkano na ngayon bigas, diba? Mahal-mahal na ng bigas. Tapos yung ulam pa. Mahal din. Tapos yung pansangkap, mahal pa. Nako, saan mo nakukunin yun kung wala kang trabaho, diba? Kaya ang hirap. Ang iba rin daw sa kanila, hindi nakatatanggap ng ayuda kahit na sinasabing para sa mga mahihirap ang mga tulong na ito. Piliin sana nila yung dapat talaga magpursige yung trabaho ang mga parents bago nila bigyan niya ng mga sapat na beneficiary ng gobyerno. Palagay na natin nag-out sila ng mga pondo, nag-out sila ng mga ng mga kailangan ng mga Pilipino, ng taong bayan, pero sa tingin ko ang mga pondo na yun hindi naman nakakarating sa lahat ng mga Pilipino. Mayroon nakakarating but totally hindi lahat. Hindi kami inaabot ng mga dito ng ayuda kung tawagin. Sa huli, bagamat patuloy na inilalatag ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga programa na kahit papaano'y nakakabawas sa isipin ng mga nagiging benepisyaryo nito para tuluyang maibsan ng kahirapan, nananatiling hamon pa rin sa milyon-milyong Pilipino ang pag-ahon sa sitwasyon na kanilang kinasasadlakan, lalo na sa mga naghahanap ng totoong pagkakakitaan, sapat na sahod, mababang presyo ng mga pangunahing bilihin
dekalidad na edukasyon, pantay na oportunidad sa trabaho at tapat na mga opisyal ng gobyernong magsisilbi sa taong bayan. Sana ipatupad na yun sa trabaho na dagdagan yung sahod, ganun. Kasi po marami pong nahirapan na manggagawa. Tapos sana tuloy-tuloy din yung ayuda kasi para wala na pong mahirapan na tao. Panawagan ko sa ating Pangulo siguro gampanan na lang yung mga dapat kailangan ng mga tao. Tapos hindi na kailangan yung mga zona siguro. Pag kailangan natin dito ang hanap buhay ng mga tao. Sa tingin ko, di naman na kailangan manawagan eh. Kung sila nakakaalam kung ano yung mga dapat, kung ano man yung plano niyang zona, pakinggan na lang natin. Yung tulong niya sa mahihirap, doon sa mahihirap po talaga itulong niya. Hindi po yung sa pinipili. Yung may mga sapat na trabaho naman, ako hindi ko man sinasabi na kailangan mo sa purpose kasi kahit mahirap, medyo nakakakain naman ng maayos. Meron talagang mga dapat tulungan na i-cover ng gobyerno, katulad ng purpose po na yung dapat talaga tulungan. Hindi yung na kakilala ni kapitan, kakilala mo sino-sino, yun lang ang tutulungan nila. Yung ang talaga ng kada barangay yung dapat talagang tulungan. Hindi rin yung Sana po ipatupad ang ni Presidente yung dagdag sahod. Tapos sana po yung bilihin mababaan naman. Parang ang mga mahirap, o yung maabot lang din po. Kasi kagaya ngayon sa bigas, 60 ang pinakababa, 50. Yung NFA na, 50 nga. Akala namin yung nakaraang bumaba o tuwang-tuwa na nga kami. Kagaya sa amin na ganito lang. Purpose nga ako ganito. Kaya ako nagganito, hanap buhay para lang tustusan ko lahat ng ng mga anak ko. Tapos yung asawa ko, magpapadyak lang din. Depende din sa kikitain. Sana po para sa Pangulo natin, sana po tuparin na niya naman yung mga pinangako niya at yung mga mahihirap tulungan niya. Sana naman po, instead na tutukan yung impeachment na yan na wala naman pakinabang sa mga tao, sana po, mahal naming Pangulo, aksyonan nyo naman po yung hanap buhay ng mga tao na unti-unting nawawala. Yung kami po na mga nawawala ng pag-asa, sana po magkaroon ng pag-asa. Kahit hiling na lang po namin sa 2 taon pa niyang natitira, sana po maaksyonan yung mga mahihirap. Sana matulungan yung mga mahirap. Kasi kawawa din yung iba, yung mga nangangailangan ng tulong. Sana babaan niya po yung bigas. Tapos yun lang, yung mga lahat po ng mga babaan niya kasi ngayon kasi ang mahal na mabilihin. Halos hindi ka na makabili ng 100 mo, wala na. May 1,000 mo, mabarihan lang ng wala na. Parang 100 lang din, di ba? Kaya sana yung mga sinabi niya. Sa ngayon, may 2 taon pang panunungkulan si Pangulong Marcos Jr. para patatagin at palakasin ang kanyang mga programa na susukat kung gaano na nga ba karaming mga Pilipino ang naiahon ng kanyang administrasyon at nagkaroon ng maayos na dekalidad na pamumuhay. Para sa Zona 2026, Vanessa Cleofas, Crisa Remillo, Jillian Ejercito, Cristina Pontejos, sumasaludo sa bawat Pilipino.